Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Nakikinig at tumutugon sa mga reklamo at sumbong. Walang tigil umaaksyon dahil dito ninyo nakilala ang investigador. Sa aming ika-15 taon, itutuloy natin ang pagtugon, pakikinggan ng mga inaapi, pananagutin ng mga tiwali at abusado. At ngayong umaga sa investigador eksklusibo, mapapag-usapan ng mga issue at krimen na dulot ng mga salitang ano na, don't me, sino mag-a-adjust, pak ganern, at marami pang iba. Magandang umaga mga kanguso, ako po si Mike Enrique at ito ang investigador. Para sa iilan, ang araw ng Huwebes ay tila normal na araw lamang. Ngunit sa mga estudyante ng De La Salle University, ito ay espesyal na araw sapagkat ito ang araw na tinatawag na Happy Thursday or Happy Tea. Ito ang kulturang nasimulan dahil sa konsepto ng pagkakaroon ng mahabang weekend kung saan higit na sa karamihan ay walang pasok tuwing Biyernes. Kaya naman ang mga mag-aaral ay namamahinga o kaya naman ay umiinom at nagbibisyo. Nakarating sa aming news team ang isang sumbong ng dalagitang na biktima umano ng tinatawag na 5 seconds. Ano nga ba ito? Halina at suriin natin ito. Nung gabing nangyari yung 5 seconds, nandun ako sa bar cafe kasi nagutom ako bigla. Nung pagkatapos ko kumain, bumaba na ako. Tapos narinig ko na lang sumisigaw sila na 5 seconds, 5 seconds. Bilang frosh, na-curious ako kung ano yun. Tapos tinignan ko rin kung sino yun. Pagtingin ko, shocks, nagulat ako. Kasi naghahalikan sila. Ang lala. Parang ayaw ni ate girl, pero si kuya guy, enjoy na enjoy. Na-curious ako bilang frosh kasi ano yun? Bakit sila naghahalikan doon? Tinatanong ko sila, normal ba to? Normal ba to? Parang na-violate yung rights ko as a student. Pero ano nga ba ang 5 seconds walang mali siya? Ang 5 segundong walang mali siya ay isang katuwaan lamang ng mga estudyante, particular na sa kolehiyong DLSU dahil parang trip-trip lang, parang pag nagkayayaan, pag nakita may kasamang babae kahit kakakilala mo pa lang sa gabing iyon, pag sinigawan ka ng 5 seconds, ikaw yung mapipilitan gawin dahil nakatutok na sa yung parang spotlight. Tsaka parang ang KJ mo naman pag di mo ginawa yun. Susunod sa investigador, ano kaya ang kinahinatnan ng biktima at ano ang mangyayari sa suspect? Magbabalik pa po ang investigador. Nung Huwebes na yun, bigla akong niyaya ni Carlene upang mag-happy tea. Nung una, parang ayoko. Pero naisip ko namang nangyayari naman din to sa college life, so why not? So sinubukan ko na rin. Sumama ako kay Carlene. Pagdating dun sa barn, andun yung mga kaibigan ni Carlene. Dun ako sumama. Tapos napainom at tuluyang nalasing. At sa totoo lang, wala na akong naalala nung gabing yun. Pero nung narinig ko na lang yung nangyari, yung mga pinagagawa ko kay Carlene, parang ayoko talagang maniwala. Sino kaya si Carlene? At ano ang masasabi niya tungkol sa nangyaring pagbibiktima umano sa kanyang kaibigan? Noong Huwebes ng gabi na yon, nagkaayaan kaming uminom sa barn dahil naikwento niya sa akin noon na hindi pa daw siya nakakapuntang barn at nakakainom. Ang
ang usual namin na gawain ay uuwi kami ng probinsya ng Biyernes. Pero noong gabing yon ng Webes ay inaya ko siyang pumunta ng barn dahil gusto kong ma-experience niya yung mga na-experience ng mga normal na kolehiyana. Tapos sa gabing yon, dahil nga first time niya na uminom, sinama ko siya sa group of friends ko. Tapos ayun na, nag-start na yung mga tao sa table na magsisigaw ng 5 seconds. 5 seconds! Sobrang nagbigla ako dahil sobrang inosente pa ni Ashley. Fresh pa lang siya. Sobrang nabigla ako na gagawin niya yun sa first time niyang magpunta ng barn. Usual ko pang ginagawa. Nagawa ko na ilang beses, pero hindi naman yung tipong kada linggo gagawin ko na. Parang ka-addict na yun. Bakit mo ginawa yun? Tingnan nyo. Pag pumunta naman kayong happy, di ba gusto magsaya lang, makalimot, ganun. Kung kayo nasa sitwasyon ko, gagawin nyo rin. Kasi syempre, madaming nilalang dun na sinasabing gawin. Tapos, ayun nga, sa happy, di ba, pag may nangyari dun, lahat magsistay sa happy. Ito yung nagsimula sa DLSU dati pa at unti-unting na-adapt ng schools malapit sa Taft Avenue gaya ng CSB, Saints Co. And unti-unti nang dinarayo sa mga UST, sa mga Moraita FEU. Nagsimula ito nung taong 2012 nung kasalukuyang pumasok ang ID 112 dahil muling binalik ang Thursday bilang last day ng class. Ang dapat mo gawin dyan ay magsumbong ka sa pulis o tumawag ka sa pinakamalapit na pwede mong pagtawagan. Outside school na siya, hindi na siya sakop ng school rules and regulations. O kaya tumawag ka sa magulang mo para i-report agad. Sa gitna ng mga alegasyon laban sa suspect, siya ay nabigyan ng karapatang parusa sa kanyang ginawa. Para sa mga estudyante nagbabalak mag-happy tea, ito ang mga mensahe. Sa mga nagbabalak mag-happy tea, lalo na kung fresh kayo, dapat handa kayo sa kung anong maaari niyong makita. Tsaka dapat kaya niyo yung sarili niyo. Kung mag-happy tea kayo, wala namang masama. Pero alamin nyo kung hanggang saan lang kayo at siguraduhin yung mga kasama nyo ay trusted nyo, yung mga kaibigan nyo talaga. Ang tunay na kahulugan ng 5 seconds walang mali siya ay pawang katuwaan lamang ng mga estudyante ng De La Salle University. Ito ay nangangahulugan ng walang feelings or attachments sa isa't isa. Magsilbing aral at leksyon sana ito sa mga estudyante na huwag kakagat sa mga ganitong pagkakataon. Tandaan na mayroon laging nakikinig at tumutugon sa inyong mga reklamo at sumbong. Para sa mga masasamang loob, ito ang masasabi ko sa inyo. Hindi namin kayo tatantanan! Hanggang sa susunod, ako po si Mike Enrique at ito ang Investigador. Ayaw ko talagang maniwala. Doon ako titingin. Message to, message to. Ayoko panoorin yung sarili ko eh. Sino ka at maaari mo bang ikwento sa amin ko? Wait lang. Nakatingin ba ako sa'yo o sa camera? Okay. Papa Jesus.